Oras, alas 7:04 na minuto makalipas sa kapitaw ng umaga. Handog sa inyo ng GMA at RGMA Network Incorporated sa lahat ng dako ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes Sober. Super Radio! Super Radio! Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Narito po ang mga headline ng ating Super Balita sa Umaga Nationwide Worldwide Network para sa mga test ng umagang ito. Ikasampung ikasampung araw na po ng Nobyembre taong 2020, November 10, 2020. Super Radio! Babala ng bagyo, nakataas na sa 12 lugar. Mga lalawigan na inaasang daraanan na bagyong Ulysses, naghahanda na. COVID-19 vaccine na nililikha ng dalawang kumpanya ng gamot. 70% umanong epektibo sa Phase 3 clinical trials. Malaking balita yan. Yes. Oo, yan ang malaking balita ng halos lahat ng media sa buong mundo. Mga kapuso. COVID-19 na bakuna posible sa Mayo o sa Hulyo pa ng susunod na taon makarating dito sa Pilipinas ayon sa Vaccine Czar. 1.5 milyong empleyado ng gobyerno nagsimula nang makuha ang kanilang Christmas bonus. NCRPO Chief Police Major General Tebold Sinas itinalaga bilang bagong hepe ng pambansang pulisya. Meralco, magpapatupad ng bawas sigil sa kuryente ngayong buwan ng Nobyembre. Mga kumpanya ng langis nagpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. 3 preso patay habang 64 na iba pa sugatan sa riot sa New Bilibid Prison. Super Balita sa Umaga Nationwide! Super Radio DZBB Bantay Bagyo! Meron pong bagyo, Ulysses. Bumagal po ang galaw ni Ulysses habang kumikilos patungo hilagang kanluran. Huling namataan na bagyo sa layong 555 kilometro sa silangang bahagi ng Virac, Catanduanes. Taglay ng bagyo ang pinakamalakas na hangin na 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna. At may pagbukso ng hangin na 80 kilometro bawat oras. Yan po mga kapuso, yung hangin yan. Medyo malakas-lakas din, katamtaman ng lakas. Sa ngayon po nakataas ang babala ng bagyo bilang isa sa mga lalawigan ng Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, silangang bahagi ng Masbate, kabilang na ang mga isla ng Ticao at Burias, timog silangang bahagi ng lalawigan ng Quezon, Northern Samar, hilagang bahagi ng Samar, at hilagang bahagi ng Eastern Samar. Batay sa pagtaya ng pag-asa inaasang tatama sa kalupaan o maglalandfall ang bagyo dyan na naman sa lalawigan ng Quezon sa Huwebes ng umaga. Pero posible rin itong mag-iba ng direksyon at mataas din pong posibilidad na ito po'y tumama sa kalupaan o mag-landfall sa Kabikulan na naman sa hapon o gabi. Super Radio DZBB Bantay Bagyo! Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide! Ang oras po natin mga kapuso ay alas 7:08, 8 minuto makalipas sa kapito ng umaga. Radyo na! TV pa! Kartesiya na! Disiplina pa! Ito, maghahanda na po ang gobyerno. Oo, sa pati mga iba't ibang mga lokal na pamalaan sa Kabikulan na naman. Oo, sa posibleng pananalasa na bagyong si Ulysses. Yan ay 1 linggo matapos hagupitin ng super bagyong Rolly ang rihon ng Bicol. Kabilang sa mga naghahanda ang pamalaang lalawigan ng Catanduanes na naman na hindi pa nakakabangon sa pananalasa na bagyong Rolly. Sa tracking niya, mukhang hindi tayo makakaiwas. Apektado na naman tayo. So, mas mabilis po ito kaysa doon sa Rolly. Ang takbo niya mas mabilis. So, dapat ang ating paghahanda mas mabilis din kaysa dati. Mas maaga na dapat tayo ay mag-evacuate kung tayo ay situated o nakatira doon sa mga lugar na delikado. Dapat I am ready. Tinig po yan ni Mang Jerry Beo, ang hepe ng Catanduanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. At para matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa Catanduanes ay magpapatupad na ng sapilitang paglilikas o forced evacuation. Napag-usapan namin sa council na tomorrow morning we will issue forced evacuation muli, tulad ng Bagyo Rolly dahil nga
yung tracking naman ng bagyong Ulysses, mukhang papunta naman sa amin. Katanduanes na Hindi naman pa ang sila nakakahinga. tinig po yan ni Governor Joseph Cua ng lalawigan ng Katanduanes. Kabilang din sa mga naghahanda sa bagyong Ulysses ang mga residente po ng bayan ng Malilipot dyan po sa lalawigan ng Albay. Ayon kay Malilipot Albay Mayor Rolando Volante, sa ngayon ay hindi pa sila tuluyan nakababangon sa pananalasa ng super bagyong Rolly at ito't may bago na naman bagyo. Dahil sa paparating na bagyo, todo-todo na po ang paghahanda ng lokal na pamahalaan sa Malilipot at umaasa po sila na hindi gaanong kalakas yung bagyong Ulysses na yan tulad po na super bagyong Rolly. Halos 90% po ng mga kabayan ay talagang nasira ng Typhoon Rolly. Sana hindi na maulit hindi na gaano kalakas itong si Typhoon Ulysses. And pinaghahandaan na po namin yan sa ngayon. Tinig po yan ni Malilipot Albay Mayor Rolando Volante. Mga kapuso, sapat daw ang supply ng mga relief goods sa Kabikulan. Yan ang tiniyak ni Mark Timbal, tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa gitna ng paghahanda sa paparating na bagyong Ulysses naman. Ayon kay Timbal, sa ngayon ay tuloy-tuloy lamang ang pagpapadala nila ng mga relief goods sa Kabikulan habang hindi pa nananalasa ang bagyong Ulysses. We're making sure po na in case na mag-suspend muna tayo ng pagpapadala, yung supply po na andyan sa vehicle ay magkakasya for the time being habang inaantay natin lumipas yung bagyo. Yan po mga kapuso, ang tinig po ni Mark Timbal, ang tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Office o NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council, mga kapuso, NDRRMC. Samantala, ito po, yung halaga po ng pinsala sa agrikultura, patuloy po na kinikwenta pa hanggang ngayon. Sa ngayon po, as of ngayong umaga, umabot na po ng 7 bilyong piso. Diyos ko. Tapos ito pa paparating na bagyong Ulysses. Alangatos, pasok! Pumalo na sa 7.66 na bilyong piso ang halaga ng pinsalang inabot ng sektor ng agrikultura kasunod ng pananalasa ng Typhoon Quinta at Super Typhoon Rolly. Ayon sa Department of Agriculture, katambas ito ng 342,962 metric tons na nasira sa produksyon sa agrikultura. Pinakamalaking nasira sa sektor ng agrikultura ay ang pinsalang inabot ng mga palayan na aabot sa 2.89 billion pesos. Maliban sa mga palayan, malaki rin ang napinsala sa mga maisan, gulayan, niyog at taniman ng abaka. Samantala, binabantayan na rin ngayon ng Department of Agriculture ang papalapit na bagyong Ulysses. Inatasan na nila ang kanilang mga regional offices na maghanda sa epekto ng bagyo. Wala tayong magagawa sa bagyo eh. Hindi naman natin pwedeng palikuin yan. Oo, Mike, di pwede nating mag-U-turn. Di pwede iligaw. Hindi mo pwede. Parating ang direksyon, tinutumpok ang Pilipinas, di naman natin pwede sabihin na doon na lang muna sa kabila. Sa kasabuyang palad naman, yan, Quinta, Rolly, ngayon naman Ulysses, mukhang parating sa Bicol ang pasok ngayon eh. Oh. Naku Mike, yan pa no, dahil nga dyan ang may naitatala rin na mataas ang pinsala sa sektor ng agrikultura, kaya hindi lang natin malaman kung ano pa pwedeng masira dahil marami ng pinabagsak dyan sa bahagi ng Bicol Region. Anyong kapuso halanggatos ng GMA sa Radyo DCWB, walang iwanan. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Sunod-sunod po mga bagyo. May